2 linggo na lang bago magsimula ang EDSA rehabilitation. Para makatulong sa mga maapektuhang commuter, panukalang agahan na ang operasyon ng MRT-3. Kaya unang balita live, si EJ Gomez. EJ! Igan, bahagi ng EDSA Rebuild ang planong mas agahan ang biyahe ng mga tren dito sa MRT. Ngayon, kung mangyayari daw yan, ay malaking bagay daw ito doon sa mga commuter na nakausap natin na arawang bumabiyahe sakay ng tren papasok sa kanilang mga trabaho. Magbubukas ng 4 a.m. Madaling araw umaalis ng kanilang bahay sa Quezon City ang construction worker na si Wilson para pumasok sa trabaho sa Makati City. Inaagahan daw niya lagi para iwas traffic. Kaya approve daw sa kanya ang plano ng Transportation Department na mas agahan o gawing 4:00 ng madaling araw ang pagbubukas ng MRT mula sa kasalukuyang 4:30 a.m. Mas malaking bagay yun kasi maraming maga pumapasok eh. Kaya may nagahango kasi pag matanghali rito haba ng pila. Sa Las Piñas naman nanggagaling si Jenny na bumabiyahe patungong trabaho sa Pasay City. Pag may MRT ng 4:00, approve sa akin yun, ma'am, kasi mapapadali na ang biyahe ko. Hindi na ako magtatakbo sa main app. Pag naghahabal-habal ako, mabot ang 300 eh. Isang way lang. Kapag sa MRT nga raw ang biyahe niya, nasa 100 pesos na lang ang kanyang magiging pamasahe. Ang MRT ang inaasahan ng pamahalaan na sasalo sa mga pasaherong iiwas sa mga bus at jeep kapag nagsimula na sa June 13 ang EDSA rehabilitation. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga commuter sa MRT stations, tinanggal na ng Transportation Department ang mga X-ray machine para mapabilis ang pila ng mga pasahero. Mayroon namang metal detector at bomb sniffing dog para magbantay sa seguridad ng mga istasyon. Magdaragdag din daw ang pamahalaan ng mga bus sa EDSA busway. 8.7 bilyong piso ang pondo ng pamahalaan para sa EDSA rehabilitation na inaasahang matatapos sa 2027. Ayon sa Transportation Department, 200 kilometro ang haba ng kalsada sa EDSA na i-rebuild ng pamahalaan. Igan, sabi ng ilang commuter na nakausap natin, talagang magandang bagay daw yung mas maagang pagbubukas ng MRT stations. Pero sana raw mas marami pa ang tren at yung walang aberya na posibleng maging sanhi ng pagka-delay sa kanilang mga biyahe o di kaya naman yung pagka-late daw nila papasok sa kanilang mga trabaho o papunta sa kanilang mga destinasyon. At yan, ang unang balita mula rito sa Cubao, sa Quezon City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.